Welcome back, learners! Ngayon ay muli ko kayong aalalayan para masagot natin yung mga tanong doon sa modules ninyo. So para masabayan nyo ako, mas mainam siguro kung bubuksan ninyo yung modules ninyo ngayon at titignan yung mga learning task mamaya habang aking kayong inaalalayan o ginaguide sa pagsagot nito. Pero ngayon class, bibigyan lang nating linaw diin yung mga dapat pa nating matutunan. So meron tayong pag-aaralan ngayon, inset operations, at paano din natin masasagot yung word problem using Venn diagram. So, ano ba tong Venn diagram na to? So, itong Venn diagram na to, class, ay isa siyang diagram na magpapakita ng relationship ng mga sets na involved doon. So, mamaya, i-apply natin yan at marami tayong makikitang ganyan. Ngayon class, may mga key terms tayo na dapat lamang tandaan. So, we have universal set, subset, and cardinality. Unahin natin si universal set at subset. Sila class ay correlated sa isa't isa. Dahil si subset ay galing kay universal set. Sa madaling salita class, si universal set ang pinaka-puno. Samantalang si subset ang pinakabunga. So, ibig sabihin, kung si universal set ay mangga, hindi siya pwedeng mamunga ng santol. Ganun lang kasimple ang relationship ni universal set at subset. Halimbawa, ni universal set, para hindi kayo malito. Let's say, ang binigay ni ma'am na universal set ay numbers from 1 to 5. O, yun na yung universal set natin. Ibig sabihin, kung ang numbers ni universal set ay 1 to 5, hindi pwedeng magkaroon ng 6, 7, 8, 9 na elements kay subset. Ngayon class, itong subset na to ay may dalawa yung classification, proper at improper. Hindi ko na siya i-discuss dahil hindi nyo naman siya gagamitin sa pagsagot sa module ninyo. Kasi ang gusto lang ni ma'am ay maiwasan ninyo yung pagkalito. Kaya lahat ng hindi kasali doon sa pagsagot ng modules ay hindi ko na isasama. Ngayon class, punta tayo kay cardinality. Cardinality is very easy. Bibilangin mo lang yung number of elements. For example, members of Blackpink. Therefore, class, ilan ba ang members ng Blackpink? 4. Therefore, the cardinality is 4. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, class, puntahan na natin si set operations. Itong set operations, class, ay binubuo yan ng 4. We have union. Si union, class, ito yung elements na makikita kay A at makikita kay B. Samantalang si intersection naman, ito naman yung kailangan pareho mo siyang makikita. Sa madaling salita, ang kaibahan niya, si union, pinagsama. Samantalang si intersection, hahanapin mo yung magkatulad sa kanila. Mas maintindihan nyo yan, class, mamaya kapag in-apply na natin sa pagsasagot sa modules. Ngayon, puntahan natin si complement tsaka si difference. So, itong complement and difference class, hindi ko na i-discuss. Kasi, wala naman siya sa sasagutan ninyo. So, ayoko kayong mahirapan o malito pa. Basta, ang gusto ko lang linawin, itong complement of set A na ito, si A na iyan, pwede yan maging B, pwede yan maging C, at any letter po. Kumbaga, ginamit lang siya to represent. Ganon din dito, pwedeng intersection of C and D. Again, nanghiram lang tayo ng letters para ma-represent natin ng maayos. Ngayon, class, sabay-sabay nating tignan yung modules natin dahil aalalayan ko na kayo at i-apply na natin lahat ng ito doon sa activities natin. Kaya buksan po natin ang ating modules na. Okay, class? Ituloy lang natin itong learning task 2, page 8. Ngayon, nasagutan na po natin itong ating number 1 at number 2. So, ang pupuntahan na natin is number 3, 4, and 5. So, ang sabi dyan, class, what is A union B? So, pag sinabi natin A union B, ganito lang yung kasimple, class. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng elements na nakikita natin kay A. So, ano-ano ba yung elements na nakikita natin kay A? We have 10, 20, 30, 40, 50, 60, and
70. Ngayon, hindi dyan nagtatapos. Ano-ano ba yung nakikita natin kay B? We have 2, 4, 6, 8, 10. Ngayon, class, hindi na natin pwedeng ulitin si 10 kasi naisulat na natin siya. So, proceed na tayo kay 12, 14. Again, ulitin natin. 2, 4, 6, 8, 10, which is hindi natin uulitin. 12 and 14. So, with that case, class, kapag na-enumerate na natin lahat ng kasali dyan, i-close na natin siya. Pagka-close natin, class, tingnan natin. Okay. So, kung nakikita natin, class, ayan ang ating sagot. Lagyan lang natin ng comma tong isa. Ayan. Ayan. Huwag kakalimutan ang comma, class. Ngayon, kapag nailagay na natin lahat dito, ayan, pag nailagay na natin lahat dito, class, ibig sabihin, yan na yung ating sagot. Therefore, yan na si A, union B. Ganun lamang po kasimple yan. Ngayon, paano naman si A intersection B? Ito yung isa sa pinakamadali, class. In order for us to know the intersection, sabi nga natin, alin ba yung pareho sa kanila? Again, ito ang ating set A, itong bilog na ito. Ito ang ating set B, mga anak. Ayan. Ngayon, alin ba dyan yung nagtama sila? Itong gitna. 'Di ba? Nagkapatong sila. Ang tawag yan overlapping. Kapag nag-overlapping yan, class, yan ang nagpapakita ng common. Ngayon, anong elements ba yung nandyan sa gitna or nag-overlap sa kanila? The answer is 10. Therefore, in number 4, in number 4, the answer is 10. Lagay natin siya 10. Ngayon, kung may iba pang elements na nandiyan, class, isasama natin. Pero, dahil wala ng ibang elements na nandyan, yun na yung ating sagot. 4. Lagyan natin ito na number, class. Ito ay number 3. Sabay number 3. Yan. Number 3. Para hindi kayo malito. Ayan. Okay. Now, punta tayo kay number 5. Okay. Kay number 5, class, hindi na siya set operation. Ang nandyan na kay number 5 ay cardinality. Sabi nga natin, si cardinality ay bilang lang kung ilan ang elements na nakikita natin. So, ito ang isa sa pinakamadali. Sabi dyan, what is the cardinality of A? So, puntahan natin itong bilog na ito. Bilangin lang natin yung elements na nandyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, ang cardinality natin kay number 5 ay 7. So, type natin. Ngayon, class, may pagsulat dyan. In order for us to properly write cardinality, we will just simply N. Then, lalagay natin si set, which is si A. So, dapat uppercase kasi set siya. Equals, ilan daw ulit kanina? 7. Therefore, the cardinality of A is 7. Ganun lang ang gagawin natin, class. Ngayon, ganun din kay B. Ano daw cardinality ni B? Bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, ang cardinality ni B ay 7. Lagyan natin 7. Okay. Then, after natin mailagay kung ano yung cardinality niya, class, sunod is, ano ba ang cardinality ni A union B? Hindi na tayo mahihirapan kasi nailista na natin siya dito, di ba? So, bibilangin lang natin ito. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So, with that case, lagay lang natin sa ating cardinality ay N, cardinality of A union B is 13. So, with that case, ganyan lang natin kasimple sasagutan yung learning task 2, page 8. Okay? Kung malinaw na, class, puntahan na natin yung sunod na activity.
Sa sunod nating activity, meron tayong page 9 ABC. Unahin po natin si A. So si A, sabi dyan, describe the universal set and subset shown in the figure below. So ulitin ko class ha. Baka magtaka kayo, ma'am, bakit letters dyan? Yung nandito sa amin, numbers. Kasi nga po, class, binago ni ma'am ang given. Ang tinuturo lang ni ma'am is yung procedure, kung paano nyo masasagutan. So, balik na tayo, class. Sabi dito, describe the universal set and subset. Alin ba ang universal set? Ay, ang U. And usually denoted by a box. Pag nakita kayo ng box, ibig sabihin yan, universal set. Ibig sabihin, sakop niya lahat. Ngayon, ito si bilog. Ito si subset. Ibig sabihin, ang sakop lang ni bilog o ni subset na to, itong A, E, I, O, U. Samantalang si universal, elements niya na si B, C, D, F, G, H, J, K, lahat to, at pati yung nasa bilog. Yun ang ibig sabihin ni universal set. Ngayon, ang hinihingi lang dito is describe. So, you don't have to write all of it. Since ang sabi sa direction ay describe. Ayan, malinaw. So, you don't have to write all the elements na nakikita mo. Hindi. Hahanapin mo lang yung pattern nila. Ano bang pattern ni universal set? So, makikita natin na sa universal set, we can say that it is a set of letters in English alphabets. English alphabet. So, with that case, yan ang magiging sagot mo kay universal set. Now, paano naman, ma'am, si subset? Again, class, hahanapin mo lang yung pattern na nakikita mo dyan. O, ano bang nakikita mo dito sa bilog? A, E, I, O, U. Ano ba si A, E, I, O, U? Si A, E, I, O, U ay vowel. So, pwede mo sabihing set of vowels in English alphabet. English alphabet. Okay, so with that case, class, pwede na natin siyang i-enlarge yan. Yan ang ating magiging sagot. Ayan, lakayan natin konti para mabasa. So, set of vowels in English alphabet. Ganun lang kasimple yung letter A. Ngayon, kung nasundan nyo ko, puntahan naman natin si page 9, letter B. Si page 9, letter B, class, ito yung talagang isa-isa mo siyang gagawin. So, as you can see, in number 1, ibinigay na po yung sagot. Pero baka nalilito tayo. Kaya puntahan natin yung pangalawa. In number 2, we have the given B is 1 and 2. So, with that case, ano pong gagawin natin? Again, class, dito na papasok yung concept ni empty set. Ang empty set po ay lagi siyang kasali kay universal set. So, para magawa natin yan, pwede natin siyang i-represent as /O. So, pwede nating empty or pwede ring empty na brace. Yan. Pag nakakita tayo ng empty, yung walang laman, ibig sabihin empty set yan or null set. Or yung para siyang bilog na may slash, that is also empty set. Ngayon, ang gagawin nyo lang dyan, class, iisa-isahin nyo. After nyo ilagay sa empty set, ilagay nyo naman si buo. Copy nyo siyang buo. 1, at saka 2. Then, close. Then, another set. So, we have, after nyan, class, na ilagay mo na si 1 and 2. Gumagawa po tayo ng subset, ha. Pag sinabi nating subset, mga set na mabubuo natin mula dito. So, we have empty, and then yung kabuuan niya, ano pa, class? Pwedeng si 1 alone. Ayan. Then, close. Tapos, si 2 alone. With that case, class, tingnan natin kung tama yung ating sagot. Okay. So, ang sagot natin, ilang sets ang sagot natin? We have, ito yung una, 1. Ito yung pangalawa, 2. Ito yung pangatlo,
Ito yung 4. So, nakabuo tayo ng 4 na subsets mula sa set na ito. Ma'am, meron po bang confirmation para malaman namin tama ang ginawa namin? Pwede. Pwede ka ditong gumamit ng formula, mga anak. May formula kasi dito para mas mapadali kayo. So, ang formula dyan, class, ay P equals 2 raised to n. Lagyan natin ng parang arrow. Wala tayong arrow eh. 2 raised to n siya, class. May n dyan sa taas. Pero nasa taas siya, exponent siya. Paano ba yun? Teka lang. 2 raised to n. Okay, class. Ito yung ating formula na P is 2 raised to n. So, now, class, itong n na yan, representation niya ng cardinality. Ang gagawin mo lang dyan, bilangin mo lang yung cardinality ng given set, which is, papalit mo kay n. So, 2 raised to 2 is 4. Therefore, since 4 ang bilang mo dito, tama yung sagot mo. Try natin ito. 1, 2, 3. 3 ang cardinality. Palitan natin 2 raised to 3. Therefore, 2 times 2 times 2. Ang magiging sagot po natin ay ilan? 8. Therefore, pag binilang natin tong sagot sa number 1, dapat ay 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung makikita natin, tama yung example na naibigay sa atin. Ganun lang siya kasimple, class. Pwede nyo siyang i-check. Pwede naman hindi nyo nagamitan. Basta kaya nyo magsunod-sunod. Ngayon, class, puntahan naman natin si page 9 pa rin. Set C. Okay. Dito, class, actually 1, 2, 3, 4, 5 yan. Pero ang kinuha ko lang kasi ay si number 5 dahil siya ang kailangan nating fokusan. So, dito kasi, kung makikita natin, meron siyang ganyan. Ngayon, class, ang ibig sabihin ng parenthesis na yan, ang basa dyan, quantity. So, sa quantity na po iyan, okay, ibig sabihin, uunahin natin yung nasa loob niyan. Bago natin siya i-intersect KC. Therefore, class, kailangan muna nating maipakita si A union B. So, with that case, pwede natin i-enumerate ang mga A union B dito. So, ano-ano ba si A union B? Again, we have 5, 6, 2, 4, and 1. Then, after that, ano ba si B? We have, since nakuha natin si 1, 4, kunin natin si 9, 10, 11, 3. 9, 10, 11, 3. So, with that case, kapag nailagay na natin siya, class, pwede natin siyang palakihin para makita natin. Yan. Then, okay. Ngayon, class, ito, yung result ni A union B. Uulitin ko, ha? 5, 6, 1, 4, 2. 5, 6, 1, 4, 2. And then, 1, 4, 3, 9, 10, 11. 1, 4, 3, 9, 10, 11. Ngayon, dahil andyan na si A union B, titignan natin lahat ng elements ni C. So, ano-ano ba yung elements ni C? 2, 4, 3, 7, 8. Ngayon, ano yung elements ni C na makikita ngayon natin dito sa nabuo nating A union B? Therefore, class, ang makikita natin dyan ay si 2, 4, 3. Therefore, kapag naglagay tayo dyan, we can say that the answer will become 2, 4, and then 3. Okay? Sorry. We have 2, 4, and 3. Ayan, ayan. Then, after that, ayan natin, para makita nyo. Okay? Then, okay. Malinaw po ba? So, ulitin ni ma'am, ha? Kailangan, unahin natin yung nasa quantity. Ngayon, kung nagkataon na andito siya, ito. Kung nagkataon, class, na andito yan, yan. At saka yan, ito ang uunahin natin. So, nakadepende po yan. So, yun lang ang gustong i-point out ni ma'am. Ngayon, kung naintindihan natin, class, subukan naman nating sagutan yung yung learning task 2, page 12. So, sa learning task 2, page 12, kung makikita nyo, wala dyan si 1. Bakit wala dyan si number 1? Kasi bonus yon, class. Kinulang ng given. Kaya bonus po yon. So, puntahan na natin si number
2. Si number 2 class, ililipat mo lang lahat ng information na nababasa mong yan dito sa loob niyan. So, ang sabi diyan, set C is all the even numbers and set D is all the multiples of 4. Ngayon, ang limit lang natin ay from 1 hanggang 10 dahil siya ang ating universal set. So, paano natin siya sasagutan? Again, ang even numbers natin ay 2, 4, 6, 8, 10 dahil hanggang dun lang tayo. While multiples of 4 are 4 and 8. Therefore, class, ang tatamaan natin ay si 4 and 8. So, with that case, pwede tayo dito gumawa para madali. Gawan natin ng 4, 8 dito. 4 and then 8. Okay. So, with that case, kapag nakagawa ka ng 4 tsaka 8, ilalagay ngayon natin siya dito sa loob. Okay? Bakit siya mapupunta sa loob? Kasi multiples of 4 siya at siya ang tatamaan ni 2, 4, 6, 8, 10. Ngayon, si 2, 4, 6, 8, 10, saan natin ilalagay? Dito yan. Okay? Since naisulat na si 4, pwede natin ilagay 2, 6, 2, 6 na lang. Kasi si 2, 4, 6, 8. So, 2, 6, 10 na lang. So, ilalagay natin 2, 6, 10. 2, 6, 10. Okay? Kapag nagawa na natin si 2, 6, 10, okay, lipat natin ngayon si 2, 6, 10. Pag hindi siya kasya, pwede natin doon ng paraan. 2, 6 muna. 2, 6, 2, 6. Yan. 2, 6. Itin natin ng konti. Lipat natin. Yan, si 2, 6. Then, gawa tayo ng 10. Okay, with that case, okay, ayan. So, makikita natin, na sabi dyan, 2, 4, 6, 8, 10, yun ang ating all the even numbers. Kaya lang sabi dito, set of whole numbers from 1 to 10. So, meron tayong hindi na isama. Ano po yun? Si 1, 3, 5, 7, 9. So, si 1, 3, 5, 7, 9 ay mapupunta siya dito sa mga box. Okay? 1, 3, 5, 7, 9. Let's do it. 1, 3, 5. Okay? Then, 7, tsaka 9. So, in that case, lipat natin si 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Dito sa pinakalabas. And then, ayan. Ayan, 1, 3, 5, 7, 9. Okay? Pwede natin lagyan ng mas malaking space para makreate natin yung distance niya kapag gusto natin. Okay? Since isusulat nyo lang naman yan, pwedeng dito nyo ilagay si 3. Pwedeng dito nyo ilagay si 3. Ayan, pwedeng dito si 3. Pwede dito si 5. Pwede yung pagwatak-watak. Basta andito siya sa labas. Hindi siya pwedeng mapunta dyan sa loob. Ganun lang kasimple, class. Ngayon, puntahan natin itong isa rin. The set of whole numbers from 1 to 10. So, makikita natin dito, class, sa given na to, we have E and we have F. Kahit hindi nyo na ilagay si E at F kasi malinaw naman yung pagkakalapat nyo dito. So, anong gagawin natin? First, tignan natin kung may common ba sila. Meron bang common sa kanila? Meron po. Si 4 at saka si 4. Therefore, class, ang gagawin mo niyan, ilalagay mo lang si 4 dun sa kanilang pinaka-common. So, ilalagay natin si 4 doon sa kanilang common. Ayan. Kapag andyan na class si 4, ano yung sunod nating gagawin? Siyempre, si 1, 2, 3 naman. So, si 1, 2, 3, pwedeng dito sa kabila. Das dito naman sa kabila, si 5, 6, 7. So, gawan natin, class. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. 5, 6, 7.
So, kapag nagawa na natin yan, class, ilalapat lang natin si 5, 6, 7 doon sa kabila. Okay, ito si 5, 6, 7, and then si 1, 2, 3. Okay, kapag nagawa na natin siya, class, meron pa bang kulang? Meron pa, class. Sino? Si 8, 9, 10. So, ito ang ilalagay natin sa labas. So, sabi ko nga, pwede natin siyang pag-hiwa-hiwalayin. So, 8, 9, tsaka 10. Okay, subukan natin pag-hiwa-hiwalayin si 8, 9, 10. Okay, so, si 8. Ayan, 9. Okay, 9. Then, isingit din natin si 10. Okay. Ganyan lang kasimple, class, ang paggawa. Ngayon, nasagot na natin yung Learning Task 2, page 12. Ganun lang po kasimple. Ngayon, puntahan naman natin kung paano tayo, class, magsosolve. Okay, ito yung pinakamalaga. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, ma'am, parang mali daw po. Okay, sagutan natin, class. So, in solving, class, we have the given. Sabi dyan, use a Venn diagram to help you. So, gagamit tayo ng Venn diagram dito. So, para hindi tayo mahirapan, gamit tayo ng Venn diagram. Okay. So, again, gamit tayo ng Venn diagram dito. So, as we can see, class, ilagay natin si Venn diagram para hindi tayo mahirapan dito. Okay? Ngayon, ang sabi dyan, first, ang gagawin natin is alamin natin yung mga given. Ilalapat natin ngayon siya kay Venn diagram. Sabi dyan, mayroong daw 20 students na tinanong kung ano ang gusto nilang panoorin o pinapanood nila. We have TV Patrol, 24 hours, and both, if you are watching both. So, here, class, kailangan ma-identify natin, isa si TV Patrol dito, itong bilog na to, at isa dito si 24 hours. So, let's say, ginawa natin ay isang TV Patrol, lagyan natin TV Patrol. And then, yung isa daw ay 24 hours or 24 oras. Ayan. So, with that case, class, na-name na natin siya. So, ilagay natin dito. Ito si TV Patrol. Okay, ito ang ating TV Patrol. And then, ito ang ating 24 hours or 24 oras. So, ngayon, napaghiwalay mo na yung set na yan. Ito si TV Patrol. Tapos, ito si 24 hours or 24 oras. With that case, class, ang sunod mong gagawin dyan ay kunin natin yung class, yung kanyang information. Okay, yung basic. Ang tawag doon, given. Ano-ano ba yung given natin? So, with that case, class, gawa tayo dito ng given. So, we have our given. Sabi dyan, ilan ang na-survey? 20 students. So, yan ang pinaka-total. Kung saan, lahat daw po yan ay sumagot or nag-survey. Sunod, 14 daw ang nanood ng TV Patrol. 14. So, 14 will be TV Patrol. While 11 watch 24 hours. Okay. Ayan. So, now, class, kung makikita natin sa given, itong 14 na ginamit dito, class, ayan. Para kay TV Patrol, hindi ibig sabihin, TV Patrol lang ang pinapanood niya. Ibig sabihin, may kahalo. Ang problema kasi, hindi natin alam. Diba? Dito sa gitnang to eh. Hindi natin alam kung ilan yung magkahalo o nakahalo sa kanila. Ngayon, sa 11 na nanonood ni 24 hours, meron din diyang nahalo. Kaya ang tinatanong, ilan yung nanonood lang ng TV Patrol lang at
24 hours only at itong pareho. So, para mas masagutan natin yan, since alam na natin yung mga hinahanap natin class, again, simple lang yung gagawin natin. Isosolve po natin yan. Okay? Isosolve natin yan. Meron na tayong given. Ngayon, i-identify natin, ito yung mga hinahanap natin, di ba po? So, ang gagawin natin class, gagawa na tayo ng idea na ang mga natanong na ito, 20 ang total. So, kung lalabas class, papakita ko dito ha, shadean natin yung area para mas makita ninyo. Okay? So, ito class kay 24 hours. Itong 24 hours, ayan, itong 24 hours na yan class, okay, hanggang dito, ayan, hanggang dito, kung saan may halo yan, may halo. Ang bilang yan ay 11 daw po. Ayan, 11 according dito. Therefore, kapag inalis ko to, buong 24 hours na to, ang matitira lang, okay, ang matitira lang dyan, ay ito. Nakita nyo tong area na to, mga anak. Ayan. Yan ang magpapakita ng shaded region ni TV Patrol only. Ibig sabihin, kung 60 sila, okay, kung 60 sila, sisimplihan lang yan ni ma'am. Ang gagawin lang ni ma'am, 60 minus itong buo, ayan, itong buo na ito, i-minus to ni ma'am, which is 11. Okay. Ay, 60, sorry, 20, which is the total. Okay, ulitin natin ha. 20 is the total. Okay. Bawasan natin siya ng 11 para maipakita si TV Patrol only. So, the answer will become 9. In short, may sagot ka na dito kay TV Patrol. Okay? Dito kay TV Patrol, ang magiging sagot natin dito ay 9. Okay, 9 ha. Dito. Sagot natin kay TV Patrol ay 9. Ngayon, dahil may sagot ka na kay TV Patrol, gamitin natin yung idea na yan, class. Gamitin natin yung idea na yan sa sunod na equation. Ngayon, kung 9 ito, 9 lang siya, ilan daw ba ang total ni TV Patrol? Nanonood ng TV Patrol? 14. Okay? Yung 14 na yan, plus, yan ang total natin. Kapag inalis mo dyan, yung 9 na ito, yan ang magpapakita ng area. I-shadean ko para hindi kayo malito. Na ito. Ayan. Yan na. Si boat. Papasok na dyan si boat. Ibig sabihin, ang mangyayari dyan, mga anak, pag minus mo yan, lalabas dito na 5. So, ang sagot sa nanonood ng program natin na news, 5 daw po. So, again, lagay tayo dito ng sagot. Okay, 5 daw po. So, alam natin na ang nanonood both news ay 5. Okay? Ngayon, class, since alam na natin na 5 siya, ibig sabihin, itong 5 na to, mula sa buong 24 hours na 11, i-minus ngayon natin si 5. Ayan. Para maipakita lang si green na region. Which is, ang lalabas dyan, class, ay 6. Therefore, ang magiging sagot natin dito, class, kung ilan ang nanonood ng 24 hours, that is 6 po. Okay? Ngayon, kapag nasagot mo na yan, pwede mo lagyan ng words para tama. 9 students. Ayan. 9 students. Okay? Ganon din dito, 6 students. Para
para lang makumpleto yung thought or idea. Then, 5 students. Ayan. Pwede naman kahit wala. Tatanggapin ko naman yung sagot niya. Okay? So, with that case, class, ganyan natin siya sasagutan. Now, paano natin ma-check na tama ang ginawa natin? Ang gagawin natin, i-add lang natin sila. 9 plus 6 plus 5, dapat ang sagot niyan, 20. So, to add 9 plus 6, that is 9 plus 6, that is 15. 15 plus 5, 20. Therefore, tama yung sagot na ginawa mo. Ganun lang siya kasimple, class. Ha? Hindi natin siya i-add agad-agad. Okay. Ngayon, class, since nasagot na yung tanong nyo kung paano ito isusolve, sa susunod nating topic, pag-aaralan naman natin kung paano ulit natin sasagutan yung mga susunod pa nating modules. Okay? Ngayon po, tingnan natin ang mga dapat nating tandaan to wrap up. Empty set, lagi natin siyang isasama bilang subset. And universal set also is a subset of its set. At para ma-check natin, pwede tayong gumamit ng gantong formula. At ang proper way of writing in cardinality ay ganto lamang kasimple. Now, sa nag-aabang sa hugot for today, meron po tayong hugot for today. So now, class, inaasahan ko na masasagutan natin ng maayos ang module na ito. So, sa susunod po ulit natin na leksyon, thank you sa pakikinig. God bless.